Ang problema doon, pag upo ng mga members, no, open, acknowledgement, pagkatapos pagkikreate ng small group BICAM. Pag sinabi mong small group BICAM, ito 2 tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan, pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference, abay, naka-ready na lahat yung pipirmahan. At kung hindi ka pipirma, napaka-kontrabida mo, malamang sa hindi, ma-reenact yung budget. Eh, ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yon. So, ang daming pages, iniikot na lang yung mga page, ano, yung mga pipirmahan. Yun ang masama. Pero kung merong minutes, at ito'y open sa media, sa mga NGOs, ito, dugdagan ko pa yung tanong kanina ni Ms. Victoria, no, tungkol doon sa 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yon na naratify na yung, tapos na yung BICAM report, niratify ng House, niratify ng Senate. Aba, nung ginawang enroll bill, inamend pa. Nagkaroon ng 75 billion na kung saan pinagdadala. Na-discover namin yon. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo mali ito. So nangyari noon, kinualify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito. Sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming niratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na-veto, naging 90 billion. May nakita pa yung Malacanang. And I give credit to President Duterte, no? Dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yun sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget.